Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ngayon ay linggo ng Mabuting Pastol. At sa misang ito, atin pong idinadalangin ang lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang mga nanay na itinuturing din ng simbahan na sila po ang pinagmumulan ng bukasyon. Kaya nga nananalangin din tayo para sa pandaigdigang araw ng bukasyon, lalo na sa bukasyon ng pagpapari. Kaya yung mga nanay, napakahalaga ng ginagampanan ninyo upang amin pong matuklasan, upang aming tahakin ang bukasyon kung saan kami ibig ng Diyos na maglingkod. At isang araw, bago po ang eleksyon, bukas na po ito. Handa na ba kayo? Handa na ba o nasasanay na naghihintay na lang kung sinong darating na sobre mamayang gabi? Ang pangit ng ganun, no? Ang pangit na nagiging kalakaran na natin at karamihan na nagiging wala nang isip-isip, wala nang, ba't pa mag-i-effort na maglista kung sino yung darating na envelope mamaya, siya na. Kaya maganda nga na ngayong linggong ito, isang araw bago ang eleksyon tungkol sa mabuting pastol. Ang ating pong pinagninilayan sa araw na ito. Ano nga ba ang pagiging mabuting pastol? Sa ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo at mga pagbasa at sinasabi sa atin na si Kristo ang mabuting pastol. Si Kristo ang ibinigay ng Diyos Ama para sa mga tupa, lalong-lalo na ang mga naliligaw at tiyakin na sila po ay mapabilang sa iisang kawan. Yan ang gawain ng isang mabuting pastol. Kapag sinabing mabuting pastol, inaalagaan niya at binubuhusan niya ng panahon ang mga tupa nang sa ganun hindi ito maligaw, hindi ito mawala, at hindi ito mapahamak. Kaya kung sa halimbawang ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo bilang mabuting pastol, sa tingin nyo yung iboboto ninyo bukas ay isang mabuting pastol? Sa tingin nyo ba? Isip naman kayo kasi, mambihira kayo. Huwag naman dahil sa sikat, huwag naman dahil sa pamilya.
Di ba? Kasi ang paglilingkod at ang pagboto natin bukas, hindi dapat ito para sa isang pamilya. Ang pagpili natin at pagboto ay ang nakasalalay, hindi ang pamilya nila, kundi ang buong Pilipinas, ang bayan natin, ang Maynila. Gaya ng sinasabi ko, no? Ang iboboto ninyo bukas, na bibigyan sana natin ng pagkakataon na ipagdarasal natin, Lord, sana, nawa, maging mabubuting pastol sila. Diba? Pero tandaan po ninyo, hindi mababago na ang iboboto ninyo bukas, babaguhin ninyo ang buhay nila. Payayamanin ninyo ang pamilya. Yeah, di ba? Hindi man tayo against sa buong pamilya, pero di ba? Halos lahat ng miyembro ng pamilya nasa politika na. Asawa, anak, pamangkin, kapatid. Tapos parang tayo ang naglilingkod sa kanilang pamilya. Naiisip nyo ba yun? Tayo, kayo, na lahat, lalo na yung mga nagtatrabaho. Yung tax ninyo ang bubuhay sa kanilang buong angkan. Pero ang kanilang angkan ba ay nagkakaroon ng malasakit sa mga kawan na dapat nilang pinaglilingkuran? Ito sana din maging basihan natin. Kasi sa probinsya, namigay na po ng sobre. At alam niyo magkano ang bigayan sa probinsya? 6,000. Kada isang miyembro ng pamilya. So kung ilang kayo sa pamilya, 7, bawat isang botante doon, may 7,000, 6,000, o 4,000. Tapos mga taga-Tondo, taga-Gagalangin, 500. Sino nakakatanggap dito? Yung nakalipas na eleksyon, sino nakakatanggap? Nahihiya na naman kayo. Di ba? May nakakatanggap, di ba, no? Magkano? 500? 1,000? Di ba? Parang, ang cheap naman. Di ba? Parang ganun. Ganyan lang yung presyo ng aking kapangyarihan na magbabago ng inyong buhay. At hindi yan bigay. Tandaan ninyo, hindi yan bigay. Investment yan. Kapag may investment, gusto niyan malaki-laki ang interest. Diba? Pero, wow, kasi mababait kasi tayo, no? Wow, mababait. Kaya, dahil nagbigay ka ng 500, iyan ang ilagay. Tapos, magrereklamo. Sana po, no? Ngayon din, isipin nyo naman, ha? Isipin nyo din, sa pagboto ninyo, hindi ko kayo pinagbabawalan at hindi ko kayo kayang pagbawalang huwag tumanggap. Kung gusto nyo tumanggap, sige, bahala kayo, no? Kalayaan nyo yan, ha? Pero wala kayong utang na loob sa kanila. Binigyan kayo, di tanggapin ninyo, bigay yun eh. Diba? Malinaw naman, diba? Bigay yun. So, sayang naman yung grasya. Pero hindi nangangahulugan na ibibigay mo na rin yung kapangyarihan mo sa kanila. Yung hindi nangangahulugan na, sige po, kayo nang bahala sa buhay ko. Kung pahirapan nyo ko, gutumin nyo ko, okay lang sa akin. Kung nakawan nyo ko, okay lang sa akin. At least malinaw sa inyo. Di ba? Pero sana po, no, ngayon kasi Mother's Day. Tumayo nga po yung mga nanay. Mga nanay. Tinay yung mga nanay. Kailangan niya ng gamot. Kailangan niya ng pampaospital. Di ba, no? Sige po, maupo na. Baka mahingal kayo. Di ba? Ito bang pipiliin ko bukas? Makakatiyak ako na kapag nagkasakit ang nanay kong ito, may ospital na po pwedeng tumulong. May gamot na po pwedeng maibigay. O magmamakaawa ka't pipila ka sa mga opisina nila para lang makatanggap ka ng kakapiranggot na 1,000 at ilang opisina ng mga lingkod bayan ang lalapitan mo
Na dapat kasi, di ba? Kung talagang kikilos sila, kung talagang nagmamalasakit sila, aayusin na nila ang ating pong mga medical needs. Para talagang, di ba? Nakakaingit lang din pag pinag-uusapan, pagdating sa ibang bansa, maayos na maayos ang kanilang healthcare program. At hindi mo po problemahin yun. So, sana isaalang-alang ninyo. No, yung inyong mga nanay, lalo na yung mga nagkasakit na. O pwede nyo sabihin, huwag na tayo makialam dyan. Hindi tayo pwedeng makialam kasi bahagi tayo ng iisang bansa. Ito naman po ay gabay lang din. Pero siyempre, malaya kayo. Hindi tayo katulad ng ibang simbahan na, ito, iboboto natin. Yan. Wala tayong ganun. Kaya nga, di ba, anong karanasan sa unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol? Nagalit yung mga Hudyo sa mga alagad dahil sila ay nagre-reach out sa mga hindi Hudyo, sa mga hintil. Kasi ang mentality ng ibang mga Hudyo, dapat tayo lang. Exclusive. Tayo lang. Hindi. Ang mabuting pastol, katulad ng ginawa ni Kristo, inaabot maging ang nasa labas ng kanilang bakod. Tinutulungan, inaalalayan. Kaya mahirap din yung sasabihin na, vote straight. Huwag ganun. Kasi hindi lahat ng nasa listahan nila matino. Hindi lahat ng nasa listahan nila may gagawin talagang mabuti. Kung pagninilayin nyo ng mabuti, yung iba dyan, inilagay lang sa listahan para mayroon silang makokontrol. Sunod-sunuran. Yung iba naman, kaya naging bahagi. Ang tawag natin ngayon yan, partido. Yung iba naman, dumikit sa partido kasi sikat yung partido. So gagamitin lang ito. Kaya huwag kayong bumoto ng straight. Paghalu-haluin natin sila. Kasi kailangan yon, mayroong nag-check and balance. Na hindi pwedeng, dahil sinabi ng leader, kahit mali, kahit salungat sa ating pananampalataya, okay na lang. So, kailangan mayroong yun yung kagandahan. Bagamat ang gusto nila, straight, sila na. Hindi nga eh. May mga aanga-anga din dyan. Wala nga alam yung iba eh. Kikita lang. Gusto lang kumita. Hindi yun ang kailangan natin. Pagaluin nyo. Mayor mo ito, vice mayor mo ito, hayaan nyo silang ma-stress din sa isa't isa. Total, tayo, nai-stress tayo eh. Diba? Pero pagdasalan nyo po, ha? Pagnilayan ninyo. Kung may idaan na sobre sa pintuan ninyo, sige, kunin nyo. Binigay naman. Hindi naman kayo na malimos, hindi naman kayo nanghingi. Binigay nila. Pero wala kayong utang na loob sa kanila. Naintindihan po ba? So, sinasabi lang natin ito, no? Dahil isa ito sa mga bunga ng ating pagninilay mula sa ating mga pagbasa. Hindi lang ito basta, guguluhin natin, hindi. Pagdasalan natin. Sana nga, no? Nag-abang tayo sa kung paano at sino ang magiging susunod na leader ng ating simbahan, pinagdadasalan. At ito ay bunga ng pagkilos ng Espiritu Santo. Sana po, pagkatapos bukas, May 12, May 13, bago na, wala na tayong magagawa doon. Di na tayo pwedeng magreklamo kasi yan ang bunga ng ating kalayaan. Hindi ka binili, hindi ka rin nagpabili, kasi pagdating doon, kalayaan mo yan. Ikaw o tayo ang nagdesisyon na yan. Pero sana po, no? Maging mabubuti sila. At sana din, dahil tinulungan natin sila, maabot ang kanilang pangarap,
maiangat ang kanilang pamilya, yumaman ang kanilang buong angkan. Sana lang wag nilang makalimutan yung mga tumulong sa kanila. Tayo po yun na bumoto sa kanila. Sino ba iboboto ko bukas? Sa tingin nyo, sino bang mayor ko bukas? Yan, so, pagdasalan natin ha. O hindi lang po yan ha, pati mga senators, ang utang na loob naman. Nakita nyo na yung nitong nakalipas, puro comedy na tayo. Kung hindi comedy, puro drama sa Senado. Di ba? So, ano naman tayo ha? Uy, maging matalino naman tayo ha. Makakagigil din kasi, di ba no? Nanalo. Pero ipagdasal natin. Nandun na sila. Sana po, huwag kakalimutan ipagdasal. Na matuto at talagang magdasal para sila din ay alam nila kung ano talaga. Binigyan na natin ng pagkakataon, nandun na eh. Huwag na sanang sayangin. So muli, tingnan po ninyo, ang taong ito ba ay may katapatan sa Diyos at sa bayan. Huwag lang tapat doon sa kanilang partido o leader. Amen?